Chapter 64. Napapaluha na ang mga mata ng corpse puppeteer, at pinugutan na nito ng ulo ni Damian. May kaluluwa na lumapit kay Damian at mukha ito nagrereklamo. Tinatanong ni Damian na kung gaano pa ba katagal ang kailangan niyang hintayin. Kailangan niyang palabasin na siya ang pumatay sa mga miyembro ng simbahan, di ba? Wala siyang pakialam. Nakamit na nila ang hustisya ngayon. Magbabalik na ang mga paladin. Bago mangyari yun, kailangan niyang burahin ang mga bakas ng paggamit ng dark mana. At tapusin ang pag-aani. Pumasok si Damian sa kwarto ng corpse puppeteer. At sinasabi nito na ito pala ang research room ng lalaking yun. Kung hindi siya nagkakamali, bakit hindi umaakyat sa mas mataas na antas ang mga espiritu? At bakit sumusunod-sunod lang sila sa kanya? Ang salamin na ito ay nakakonekta kay Dorgo bilang isang mahiwagang kagamitan, di ba? Kung posible ang pakikipag-usap sa lalaking iyon. Maaari niyang matansya ang kinaroroonan ni Dorgo. Hinawakan ni Damian ang salamin, at naglabas ito ng dark aura. At sa isip-isip nito na mukhang matagal nang naputol ang komunikasyon. Bakit? Pinahalagahan ni Dorgo ang lalaking iyon ng sapat upang iangat siya sa ranggong general. Hindi siya ang klase ng taong basta-basta na lang niyang iiwanan, di ba? Hindi tulad ng dati, pinutol ba niya ang buntot? Dahil ba masyado niyang maagang pinabagsak ang Yulan? Binasag ni Damian ang salamin at galit na sinasabi nito na ang masusi at walang hiyang yun. May napansin si Damian sa likod na nabasag na salamin, at sinasabi nito na may isang nakatagong pinto. Nakakapaghinala yan. Mayroon pa bang isa sa mga bracelet na yon na nag-iimbak ng mana rito? Napatingin si Damian sa isang banda, at sinasabi nito na mapa ito, di ba? Kunin na lang muna nila ito. Biglang may mata na matalim na tumitig kay Damian, at biglang sumugod ito sa kanya. Napansin naman agad ito ni Damian at bigla niya itong sinuntok. Nagtataka at sinasabi ni Damian na maaari pa rin itong gumalaw kahit patay na ang lumikha nito. May kakayahan pa nga itong mag-regenerate. Kaya ba hindi ito nagkaroon ng mga peklat mula sa tahi? Tingnan niya ang bagay na ito. Mayroon siyang kamalayan sa kanyang sarili. Mukhang nagsalubong at nagsama-sama ang mga obsesyon ng mga patay upang bumuo ng iisang kamalayan. Pero hindi mukhang yon ang kanilang intensyon, kung isa sa alang-alang kung paano ito nakakulong ng ganito. Maaaring kawili-wili ito, pero ang mga undead ay undead pa rin. Tutulungan niya siyang makamit ang ascension. Napatingin si Damian dito at nagtataka, at tinatanong nito kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Sinasabi ng babaeng kaluluwa na parang awa niyo na, Sir Knight. Isinilang ang batang ito na may puot sa Dark Mage na lumikha sa kanya. Kupkupin niya ang batang ito at tulungan siyang harapin ang mga Dark Mage. Ang mga kakayahan ng batang ito ay tiyak na makatutulong sa kanya. Tinatanong ni Damian kung may kaugnayan ba siya sa kanya? Ano ang kanyang pangalan? Sinasabi ng babaeng kaluluwa na siya si Mia. Pinutol ni Damian ang kadena na nakakabit sa bata, at tuwang-tuwa naman siya dito. Sinasabi ni Damian na sige, ngunit kung sasalakayin niya ang mga tao o hindi nagpapakita ng kakayahan, papatayin niya siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang reklamo, di ba? Kung ganoon, tapos na siyang mag-farm dito. Babalik na ba sila sa labas? Mabilis naman tumatakbo sila Dionisio at Gamal, at may mga kasama itong paladin. Ilang sandali pa, si Gamal at Dionisio, na bumalik na may dalang reinforcements, nakasalubong siya habang kasama si Agnes at dala ang ulo ng bangkay ng corpse puppeteer. At habang nagulat silang lahat na napatay niya siya nang wala man lang kahit isang galos, naiwasan niyang matanong ng labis. Ang traidor na si Sanes ay ligtas na dinala sa hukuman ng simbahan, at si Margarita, na nagkaroon ng matinding pinsala, ay ligtas na nagpapagaling. Kaya naman, ang mga pangunahing puwersang panlaban ng simbahan, na lubusang nalipol sa kanyang nakaraang buhay, ay nakaligtas.
Sinasabi ni Damian na malaki ang utang na loob niya sa kanya, Agnes. Sinasabi ni Agnes na aalis na ba sila? Hayaan nilang ihatid nila sila sakay ng karwahe. Sinasabi ni Damian na kailangan niyang tumanggi. May pupuntahan siya, kaya pupunta na siya roon agad. Sinasabi ni Agnes na hindi siya uuwi. Nakangiting sinasabi ni Damian na umalis siya ng bahay nang walang pasabi, kaya siguradong galit na galit si ama. Maglalakbay-lakbay muna siya hanggang sa hamupa ang kanyang galit, saka siya babalik. Sinasabi ni Agnes na kung gayon, mangyaring bumisita sa simbahan sa hinaharap. Nagawa nila tapusin ang pagsupil na ito dahil sa kanya. Tinulungan niya rin sila kay Sanes. Napakalaki ng gantimpala para rito. Nais itong ipagkaloob sa kanya ng direkta ng pangunahing himpilan. Sinasabi ni Damian na kung ganoon, siguradong bibisita siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Sa isip-isip ni Damian na hindi siya tatanggi riyan. Ano kaya ang dapat niyang hingin? Tuwang-tuwa na sinasabi ni Agnes na iikot niya siya sa paligid kapag bumisita siya. Dahil sa kanya, nagawa niyang maghayganti at iligtas din ang kapatid niya. Maraming salamat, Sir Damian. Sa isip-isip ni Damian na ang pinakamalaking bunga ng pagsupil na ito ay walang dududang ang pagpigil kay Sanes at pagligtas kay Agnes. Sa kanyang pagbukas ng stigmata, magiging isang malaking puwersa si Agnes sa digmaang apocalypse na malapit ng simula ni Dorgo. Magkita na lang sila sa susunod. Ngunit kahit ito ay hindi sapat upang harapin ang mga puwersa ni Dorgo. Kailangan niyang patayin sila hanggat maaari bago sila matapos. Kinuha ni Damian ang mapa na nakuha nito, at tinignan niya ito, at sinasabi nito na magsisimula ba sila rito kung gayon. Punong himpila ng Yulon sa kabundukan ng Rangais. Napahawak ng ulo ang isang lalaki at sinasabi nito na nabalitaan niya ba na pinatay na ng simbahan ang corpse puppeteer. At batid ng isa na lintik. Patay na ang lahat ng mga executive, at sila na lang ang natitira. Bigla na lang na may sumabog sa kanilang likod, at napapasigaw sila. May dumating at sinasabi nito na alam niyo ba kung ano ang pagkakapareho ng mga dark mage at mga daga. Sumisigaw at tinatanong ng nakabalabal na kung sino yan. At batid ng isa na paano niya nalaman ang lugar na ito. Sinasabi ng dumating na pareho silang nagtatago sa dilim. At ikalat ang salot. Ito pala si Damian at may nilalabas ito, at sinasabi nito na paano niya naman hahayaang mag-isa lang siya. Nauutal na sinasabi ng isang lalaki na yun ba ay ang 9 na nilikha ng Master Corpse Puppeteer. Nakangiting sinasabi ni Damian na ngayon na, Mia. Panahon na para linisin ang mga hayop na yun. Chapter 65. Sinasabi ng naka-black na buhok na nabalitaan nyo na ba? Mukhang may isang dark mage na kumikilos sa paligid ng Imperial Capital nitong mga nakaraang araw. At batid ng kalbo na oo. Isa siyang dark mage na nambubugbog ng iba pang mga dark mage, di ba? At batid pa ng naka-black na buhok na lalaki na oo. May usap-usapan pa nga na nawala sa kanya ang kanyang pamilya dahil sa isang dark mage, kaya naging dark mage na rin siya. Sinasabi ng kalbo na kaya naman. Isa siyang tunay na traikong bayani. Batid pa ng naka-black na buhok na bayani, kamo. Sa huli, isa pa rin siyang dark mage. Hindi niya ba alam kung ano ang dark mana? Hindi ba't enerhiya yon na nakukuha sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga kaluluwa ng ibang tao? Sa huli, ang taong yun din. Baka nakukuha niya ito mula sa mga kaluluwa ng ibang mga dark mage. Isang dark mage na tumatalo sa ibang mga dark mage na parang panggatong. Anyway, ang pangalan ng dark mage na yun ay tinatawag nila siyang Victor the Firewood Cutter. Napalingon sila sa dumating at napatulala lahat sila na si Victor ang dumating. Sinasabi ni Victor na narito siya upang kunin ang mga gamit na ipinagkatiwala sa kanyang pangalan. Napatingin si Victor sa mga parites na nag-uusap kanina, at bigla silang napatahimik.
Napapasigaw ang mga ito at sinasabi ng mga ito na wala siyang sinabi kahit ano. At sinasabi pa ng iba na tumakbo na sila. May sumisigaw pa na ang simbahan. Tawagan nila ang simbahan. Bigla naman nawala ang lahat ng mga tao. Nagtataka naman dito si Victor at sinasabi nito na ano ang nangyayari. Nagpadala siya ng liham pagkalipas ng 3 buwan, kaya heto siya. Bakit kapag nabanggit lang ang isang pangalan dito ay napapagalitan na siya? Tingnan niya nga. Ito ba ang mga gamit na iniwan sa kanya ng batang Panginoon? May dumating at sinasabi nito na siya, Victor ba talaga ang pangalan niya? Napalingon naman dito si Victor at sinasabi nito na oo, ganoon nga. Sinasabi ng dumating na siya ang tinatawag na firewood cutter. Sinasabi ni Victor na magaling siyang maghiwa ng panggatong. Galit na sinasabi ng dumating na siya pala yun. Hindi niya akalaing magmumukha siyang walang silbi. Sisiguraduhin niyang paghihigantihan niya ang mga firewood. Naglabas ito ng dark aura at pasugad na ito kay Victor. May biglang naglabas ng espada, at bigla niya itong hiniwa, at nagulat naman dito si Victor. Ito pala si Damian at sinasabi nito na hoy, Victor. Naging bigatin na siya simula noong huli niya siyang nakita. Nauutal at sumisigaw na sinasabi ni Victor na young master, Damian. Nakangiting tinatanong ni Damian kung kamusta na siya. Sa labas ng bayan. Naglalakad si Damian at Victor, at sinasabi ni Victor na si Victor the firewood cutter. Hindi ba't sobra naman yata yon? At isa pa, isa siyang dark mage. Sinasabi ni Damian na yan nga ang punto. Dapat mahuli na nila siya agad. Galit na sinasabi ni Victor na pero gusto niya talagang makita ang mukha ng kasuklam-suklam na dark mage na yun. Sa isip-isip ni Damian na pasensya na, Victor. Ang totoo, siya ang may kasalanan. Matagal niya nang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinasabi ni Damian na maiba sila, medyo kumalma na ba si Ama? Sinasabi ni Victor na masasabi niyang ganoon nga. Madalas siyang nakatitig ng walang laman ang mga mata sa labas ng bintana nitong mga nakaraang araw. Siguradong naghihintay siya sa kanya. Sinasabi ni Damian na ganoon ba? Kapag tumitingin ba siya sa labas ng bintana, may hawak ba siya? Sinasabi ni Victor na paano niya malalaman. Parang lagi siyang may hawak na kung ano. Sa isip-isip ni Damian na hindi pa rin kumakalma si Ama, Victor. Tinatanong ni Damian kung ligtas ba ang iba pang miyembro ng pamilya. Wala bang masamang nangyari habang wala siya? Sinasabi ni Victor na nag-aalala ang lahat sa kanya, pero maayos naman ang kalagayan nila. May isang bagay. Nagulat naman si Damian at sinasabi nito na ano? Ano yun? At sa isip-isip nito na huwag niyang sabihing mga dark mage yan. Sinasabi ni Victor na malapit nang ikasal si Lady Louise. Nabigla naman dito si Damian at sinasabi nito na ano? Sinasabi ni Damian na sa wakas ay nakabalik na si Sir Ballard Hugo mula sa kanyang matagal na atas sa ibang bansa. Pagbalik niya, agad nilang gaganapin ang seremonya, di ba? At kapag umalis na ang young lady, siya na lang ang matitira. Sa isip-isip ni Damian na ganoon pala. Prinotektahan niya ang puso ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, na nasira, dahil sa kanyang nakaraang buhay. Biglang tumakbo si Damian at sinasabi nito na dapat sinabi niya na yan agad. Umuwi na sila agad. Sinasabi ni Victor na pasensya na. Pero kara-rating niya lang. Hindi ba magpapahinga siya sana ng isang araw? Nakaramdam si Damian ng isang dark mana, at napatigil ito at napalingon. At sa isip-isip nito na mas mapatla ito, pero tiyak na dark mana yon. Nagbago ang isip ni Damian at sinasabi nito na sa tingin niya, dapat siyang magpahinga ng isang araw. Nagtataka at tinatanong ni Victor na kung ano ang nagpabago ng isip niya. Sinasabi ni Damian na hindi pa tapos ang paglilinis sa mga bastardo. At nang gabing yon, sa kuta sa labas ng bayan. Inatake ni Mia ang mga dark mage na nakikita nito,
at napapasigaw naman ang babae sa takot. Pinapanood lang ni Damian ang pagpatay na ginagawa ni Mia, at sinasabi nito na magaling Mia. Narinig niyang narito na ang mga gamit na inilipat ng mga hayop na yun. Inayos nila ito ng napakaingat. Ano ang kanilang itinatago? May nakasulat sa isang papel at sinasabi nito na babala. Ito ang bagay na hinahanap ng taong yun. Hawakan ng may pag-iingat. Sa isip-isip ni Damian na ang taong pinag-uusapan ng mga Dark Mage na yun ay si Dorgo. Sa wakas, nahanap niya na siya. Napapangiti si Damian at sa isip-isip nito na hinabol niya siya ng 3 buwan, ngunit walang anumang bakas niya ang natagpuan. Binuksan na ni Damian ang kahon na nasa harap niya, at nagulat ito, at napapatanong ito kung ano ito. Ang paborito niyang sandata noong panahon niya bilang Death Knight. Ito ang Demon Sword na tinatawag na Erebos. Tama. Bukod sa pagwasak sa imperyo, itinuring ni Dorgo na mahalaga ang isa pang layunin. At iyon ay ang paghahanap at pagkumpleto sa mga bahagi ng Demon Sword. Noong hawak niya ito, mahigit sa kalahati ay naibalik na sa dati. Pero sa pagkakataong ito, nasa ganitong yugto pa rin. Nagtaka naman dito si Damian, at bigla ito nagliwanag, at lalo pa itong lumakas para mapa-address siya. Napatakip ng mata si Damian at sinasabi nito na Erebos. Kinilala na siya bilang kanyang Panginoon. Kahit noong panahon niya bilang Death Knight, inabot siya ng kalahating taon bago siya nakilala. Naaalala ba siya nito? Hindi maaari yan. Biglang may sumugod sa kanya at sinasabi nito na paano niya nagawang hawakan ang mga gamit ng taong yun. Naharangan naman niya ito ng kanyang espada at tumalsik ito. At sinasabi nito na siya ang Dark Mage na nag-uutos sa mga kakaibang undead at patuloy na umaatake sa kanila. Sumobra na siya sa pagkakataong ito. Hindi ba siya sumasang-ayon, Victor the Firewood Cutter? Sa isip-isip ni Damian na ang mukha na yan ang nakita niya na sa nakaraan niyang buhay. Sinasabi ni Damian na hayaan niya na siya, Mia. Hindi niya siya kayang harapin. Sinasabi ng babaeng ahas na nako. Kilala niya siya? Sinasabi ni Damian na sa madaling salita, isa siyang opisyal ng pinakamalaking organisasyon ng mga Dark Mage sa kontinente. Siya ang pandemonium na si Slara, tama ba? Sa isang kabaong na nabasag, may taong natutulog dito. Sinasabi ni Slara na sa tingin niya, nagsagawa siya ng ilang pananaliksik. Kung gayon, dapat ay alam niya rin ang kanyang mga kakayahan. Sinasabi ni Slara na iniisip niya kung magiging katapat niya siya. Napatingin dito si Damian at sa isip-isip nito na isa itong Dark Archmage. Pagdating sa mga knight, masasabi niyang nasa masterclass siya kahit paano. Nasa mataas at eksklusibong antas pa lamang siya, kaya masyado pang maaga para harapin niya ang isang master. Ano ang gagawin niya? Gagamitin niya ba ulit ang Dark Mana? O kaya ang Demon Sword na si Erebos? Hindi, masyadong maliit ang lugar para magamit niya ang kapangyarihan ni Erebos. Biglang gumising ang taong nasa kabaong, at humikab ito, at napapatanong ito kung bakit ang ingay-ingay. Kailan siya nakatulog? Saan nga ba ito ulit? Bakit narito ang taong ito?